Grabe yung pagka-dismaya at pagpapanik ng mga anti-Marcos. Kasi nga, ayaw na ayaw nilang lumabas ang totoo, lumabas ang mga dokumento at testigo doon sa impeachment laban kay Sara Duterte. Kaya lahat ng fake na galawan, lahat ng pambubudol, lahat ng panggugulo, lahat ng banta ginagawa nila. Yun po yung aking observation at opinion sa nangyayari. Kasi walang katigil-tigil po ang kailang ginagawa ng personal na paninira at pananakot sa taong bayan. Ulit-ulit nila sinasabing may sakit ang Pangulo, wala na si Pangulong Marcos. Tapos pati ako hinahamon pa ng mga supporters nila. Maglabas daw ako ng video. Si Pangulong Marcos daw ay mag-press conference at tumarap sa taong bayan. Alam nyo, dahil sarado ng isip nyo, kahit maglabas ng video ang Pangulo, ayaw pa rin yung maniwala. Kahit magsalita ang Pangulo in public, sasabihin nyo AI, artificial intelligence, sasabihin nyo lumang video, lumang picture. Bakit naman susundan kayo? Bakit ko naman kayo susundin? Bakit naman kayo susundin ng Pangulo? Yun po yun. Kasi kung hindi sarado ang isip nyo, pwede pang magpaliwanag ang gobyerno sa inyo. Pero dahil sarado ng isip nyo, hindi na kailangan magpaliwanag. Kasi ang linaw-linaw doon sa araw ng kagitingan, humarap sa napakaraming tao at sa buong mundo si Pangulong Marcos. Pati sa mga diplomatic representatives na inimbitahan sa Kagitingan Day. Naglakad doon sa napakainit na araw at nag-speech sa harap ng maraming tao. Live sa radyo, telebisyon, at social media. Sasabihin nyo, wala na ang Pangulo. Ayun na yung papapatunay. Tapos sasabihin nyo, 2025 daw yung video. Lahat kalokohan, lahat kayo palusok. Kaya yung demand nyo at hinihiling din sa akin ilabas si Pangulong Marcos, manigas kayo, hindi ko gagawin yun. Kasi nga, useless. Pinakita mo na yung Pangulo, nagsalita ng Pangulo, ayaw pa rin maniwala. Di inuuto na lang tayo. Bakit naman tayo magpapauto sa mga uto-uto? Bakit naman tayo magpapabudol at susunod sa mga kanyang klaseng napakababang level? Di ba? Hindi. Naniniwala ako professional ang mga Pilipino, nakakarami. Naniniwala ako matatalinong mas nakakaraming Pilipino, kakaunti yung mga ganyang tao. Bakit naman tayo sasabay diyan? Kung ayaw niyong maniwala na buhay si Pangulong Marcos, kung ayaw niyong maniwala na walang cancer si Pangulong Marcos, di bahala kayo sa buhay niyo. Kayo naman ang mai-stress. Di ba? Ako at dito sa aking mga channel, hindi ko papayagang mabudol ang aking mga followers, subscribers at viewers. Sasabihin ko dito ang totoo. Healthy si Pangulong Marcos. Buhay na buhay si Pangulong Marcos. Yan ang totoo. Nagtatrabaho ang Pangulo 24/7. Walang holiday, walang weekend, nagtatrabaho. Yan ang Pangulo. Okay? At yan ang totoo. Kung ayaw nyo maniwala, kayo na ang may problema niyan. Pero yung utusan niya ako, maglabas ng video, utusan nyo ang Pangulo, lumabas sa television at magsalita. Hindi kayo susundin, pero pwede niyang gawin yun. Actually, ginawa na nga niya. Subukan niyong manood dun sa kanyang Facebook page. Madalas yan lumalabas dun. Hindi niya ginagamit yung kanyang Office of the President o mga staff niya para lang sa press release at kung ano. Siya mismo lumalabas dun sa kanyang Facebook page. Yan ang Pangulo. Pero pag pinanood nyo, sasabihin nyo, artificial intelligence. Lumang video, lumang picture. Ayan. Yang ganyang pagkatao, pag-uugali, ganyang attitude, yan ay walang magandang buhay. Walang pag-asa yung kanyang klaseng mga tao. Pag hindi kayo naniwala sa totoo, yung ayaw tumanggap ng katotohanan, ayaw tumanggap ng katuwiran ng iba, ayaw maniwala sa kahit na ano pa sabihin, ayan po ay hindi na normal. Yan po ay abnormal na tao. Bakit naman tayo maniniwala sa ganyan? Kaya kayong mga mamamayang Pilipino, para huwag kayong masama sa mga abnormal o hindi normal na tao, huwag kayong maniwala sa ganyan. Ang paniwalaan nyo, matatag ang gobyernong Pilipinas dahil taong bayan yan. Malakas at kayang gawin ng Pangulo ang kanyang trabaho at ginagawa sa kasalukuyan. Ulitin ko, hindi ako spokesman ng Pangulo, hindi ako konektado sa gobyerno. Ginagawa ko ito dahil
pagmamalasakit ko bilang Pilipino sa bansang ito at sa mga Pilipinong matitino. Ayaw kong mahawa, ayaw kong makahawa ang mga abnormal na tao na kahit na totoo minamali, kahit na alam nilang bawal ginagawa. Bawal ang pagpe-fake news, bawal ang pagbabalitang wala na ang Pangulo pero ginagawa pa nila. Yan ang mga tinuturing kong abnormal, hindi normal na mga tao. Real talk lang po. Pag nagalit kayo, siguro kayo yun. Pag nagalit kayo sa akin, kasi guilty kayo. Pati yung kanilang mga followers, para kayong mga kulto. Alam ba niyo yung kulto? Kung ano sinabi ng puo ninyo, ginagawa nyo. Kahit na mali, nagbubuwis kayo ng buhay, nagbubuwis ng lahat, kasi kulto. Aba, mahirap maging kulto. Hindi normal na tao yun. Kung merong gano'n na ngayon sa sitwasyon, kung kayo ay kulto na ang dating, huwag na kayong manghawa sa matitinong Pilipino. Dahil ang kabataan, ang pag-asa ng bayan, ang mga Pilipino ay dapat pagmalasakitan ng bansa. Kung Pilipino ka, magmalasakit ka sa iyong bansa. Pag ikaw ay Pilipinong pasawain, hindi ka asset, liabilities ka o problema ka ng bansa at ng mga Pilipino, walang kakwenta-kwento yan. At kung kayo naman ay talagang kulto, saradong isip at naniniwala sa mali, dahil yun ang doktrina sa inyo, kung sino man kayo, huwag kayong maghawa. Dahil inyong irespeto ang karapatan ng matitinong Pilipino, ang paniniwala ng mga Pilipino na nakakarami ng tamang gobyerno, maayos na gobyerno, suportahan at magtrabaho tayo ng legal sa pare-parehas. Hindi yung magpapagamit kayo, maggagamit kayo, gagamitin nyo inyong pera, gagamitin nyo inyong kahinaan, ginagamit ng kahirapan para sa inyong mga interes. Nagsama-sama na kayong abnormal, masama yan. Hindi makakabuti yan sa demokrasya, hindi makakabuti sa kahirapang kinakaharap ng mga Pilipino. Lalo pang magpapahirap yung mga abnormal na galaw dahil sa kanilang desperadong paniniwala at galaw, dahil nga sila ay parang may kasalanan, ayaw harapin at ayaw nila ng pananagutan. Hindi pwede yung gano'n. Okay? Kasing init ng panahon, kasing init din ang mga balitaan, ang mga nangyayari. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Mag-subscribe, mag-follow, mag-share po kayo ng aking mga video. Hindi tayo bibigay dyan. Paninindigan natin ang katotohanan, ang prinsipyo at pagmamalasakit sa ating bansa ay patuloy kong gagawin at paghikayat na manindigan tayo sa tama, huwag pagamit at huwag magpalinlang sa mga makasariling galawan. Magsama-sama po tayo para sa bayan.